pagbibigay pugay at pagpaparangal sa ating mga kababayang naninindigan at nagpapatunay sa kahalagahan ng katapatan at dangal. Ehemplo. Dan Andrew Cura para sa Ehemplo. Magandang araw na naman po sa inyong lahat at maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik dito sa ating palatuntunang ehemplo. Ako po ang inyong lingkod, si Dan Andrew, at ito po ang programang napapakinggan nyo over FEBC Radio. At syempre po, abay tayo na may napapakinggan din sa ating iba't ibang mga stasyon sa araw na ito. At nandyan po syempre ang una na, ang 702 DZAS, ang agapay ng sambayanan dito po sa Kamaynilaan, ang 1233 DYVS dyan po sa Bacolod City. Sa South Cotabato naman ang 1062 DXKI, kasama na rin po dyan ang Santiago Isabela over 1143 DZMR. Sa Cagayan de Oro City naman, over 103.3 FM, the New J Radio. At ang ating mga kaibigan naman dyan sa Quezon, Palawan, sa Himpilang 106.3 DZRK, Radio Kapit Bisig. At marami po tayong nakikinig over our FEBC PH streaming sa 702 DZAS FEBC Radio TV. At yan po yung sa FB Live natin, ano? At gayon din po kami po'y natutuwa dahil yung pong mga nakikinig din dun sa ating app, no, yung FEBC PH streaming app. Sana po'y napapakinggan nyo kami ng malinaw na malinaw. At alam niyo naman po, we try to take the effort na pati po sa YouTube channel ng 702 DZAS Radio TV ay mapapakinggan at mapapanood nyo rin po ang lahat ng ito. Nako, ako po'y natutuwa sapagkat malapit na po ang ating anibersaryo, ang ating 73rd anniversary. Yan po ay sa June 5. At kung kayo po ay gustong masama dun sa Zoom anniversary celebration, limitado lang po no? I think parang kung hindi ako nagkakamali, parang 1,000 people lang daw po ang kasya dun sa Zoom. May magparehistro na po kayo. Pumunta po kayo sa febc.ph at magparehistro na. Kung hindi naman po kayo makapasok sa Zoom, pwede nyo pa rin pong mapakinggan sa 702 DZAS at sa mga stasyon natin at gayon din sa FB Live ng FEBC Radio. Kaya po, at syempre, yung YouTube channel, nandun din yon. So, nag-uumapaw na pag-asa. Yan po ang ating theme para sa ating 73rd anniversary at ako po'y natutuwa. No? Kaya po, samahan niyo po kami sa celebration na yon. At by the way, pwede pa rin po palang mapanood sa channel 185 over GCTV. Kaya po, hindi po kayo ma-eetsapuera. Hindi po kayo mailalagay sa labas. Kasama po kayo at invite your friends to join us in this virtual celebration. Siyempre po, alam niyo naman po, miss na rin namin kayo na tayo po ay magkasama-sama. Pero darating din po yung araw na yun. But for the time being, virtual celebration muna po tayo. Ngayon po dito sa ating palatuntunang ehemplo, abay siyempre po pag-uusapan natin ang mga paano nagiging mabuting ehemplo ang isang mamamayang Pilipino sa iba't ibang mga larangan. At alam niyo naman po, napapag-usapan po natin ang buhay pamilya, nandyan yung edukasyon, sa media. Ngayon po medyo kakaiba ng konti dahil po pwede pa natin sabihin very relevant po dahil ito po'y patungkol sa dugo, yung dumadaloy sa ating mga ugat na nagbibigay ng buhay. Ang ating pong makakausap ngayon, ang ating ehemplo ngayon ay si Napoleon Marilag. At siya po ang founder and president ng Dugong Alay, Dugong Buhay
Incorporated. Siya po ay isang medical technology graduate ng De Ocampo Memorial College. Noong 1984, siya po ang nagsimula, 1994 pala, no? 1994. Siya po ang nagpasimula ng Dugong Alay, Dugong Buhay Incorporated. Ito po'y non-stock, non-profit na isang organisasyon na ang kauna-unahan po nilang layon ay mag-organize po ng bloodletting, yung pagbibigay po ba ng dugo, no, sa ating mga kababayan, at free po yung mga blood supplies para po sa mga may kailangan ng dugo. So binibigay nilang libre yung dugo na yan. Okay, so napakaganda po nito. At ito po siyempre ay may koordinasyon dun sa mga blood bank at mga reputasyon na maayos na ospital. Kaya maaasahan niyo po yan. No? So 20 years na po itong advocacy na ito at marami na po silang mga naligtas na buhay. Siyempre alam niyo naman po, napaka-importante po ng pagiging handa, lalong-lalo na pagdating po sa karamdaman at yung supply ng dugo. Basically, sabi nila, to date daw, yung Dugong Alay, Dugong Buhay Incorporated ay may partnership sa 37 public and private hospitals sa ating Pilipinas, no? Dito sa Pilipinas. At they have 300 members, 100 coordinators, and 50 heroic riders. Yan po yung mga volunteer na nag-iikot po ng mga blood bags papunta dun sa mga blood banks. Ayan, no? Kaya po, napakaganda niyan. At in relation to dito pong pinagdadaanan nating pandemya, si Kuya Napoleon po is one of the recipients of the most outstanding COVID-19 Pandemic Service Volunteer Award at saka the National Hometown Heroes 2020 at na-recognize din po ng Rotary Wheel sa Celebrity Award for Public Service. Nako talaga naman po pagdating sa buhay, napaka-importante niya. Kaya samahan niyo po kami, maganda po magiging kwentuhan natin sa ating palatuntunan ngayon. Kasama po natin si Napoleon Marilag, ang founder and president Dugong Alay, Dugong Buhay Incorporated, dito sa ating palatuntunang Ehemplo. Magbabalik po tayo. Sumasahipapawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC. Himpilang 702 DZAM. Agapay ng Sambayanan. Ito ang FEBC Philippines. Mahigit 7 dekadang nagsasahimpapawid sa pamamagitan ng radyo at ngayon sa social media at sa telebisyon. FEBC Radio TV sa Signal Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV. Nagpapatuloy sa pagbabahagi ng mabuting balita ni Kristo saan man sa mundo sa kanyang lakas. Sumasahipapawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC. Himpilang 702 DZAM. Agapay ng Sambayanan. Dan Andrew Cura para sa Ehemplo. Nako, magandang araw po muli sa inyong lahat at ako po'y nagagalak na kayo'y kasama namin at tulad nga po ng sabi ko kanina, maganda po ang ating kwentuhan ngayon at ito po'y tungkol sa dugo. Ang sabi ko nga ay nagbibigay ng buhay sa ating lahat at kasama po natin ang ating ehemplo sa araw na ito. Ang kasama po natin walang iba kung hindi si Napoleon Marilag. Siya po ang
founder at president ng Dugong Alay, Dugong Buhay. At siya po ang ating makakausap ngayon. Nako, Kuya Nap, yung ba ang tawag po sa inyo, Kuya Nap? Pwede, kahit ano. Ayan, ako. Kuya Nap, magandang araw sa iyo. Magandang araw, Kuya Dan, at sa lahat ng mga nanonood at tagapakinig ng iyong programa. Ito po ay ang Dugong Alay, Dugtong Buhay. Hindi pala Dugong Buhay, ano? Dugong Alay, Dugtong Buhay. Ayun, nako. Oo, nako, napakaganda. At nung tinitignan ko nga po yung background, sabi ko, magandang kwentuhan natin. Siguro, ang gusto ko po munang malaman, at siguro marami ring gustong magtanong, kayo po ba, Kuya Nap, ay doktor? Kasi kadalasan pag sinabi nating dugo, bloodletting, parang doktor ang magkakaroon ng idea niyan eh. Nagtapos po ako ng Bachelor of Science ng BS Medical Technology. Yan po yung kursong natapos ko. Isa po akong medtech. Iyon. At bilang isang medtech, talagang yan ay kasama na po yan dun sa ginagalawan ninyo, yung pagtingin din sa dugo, ano? Yes. Ngayon dito po sa ganitong gawa ninyo, siguro bigyan natin ng background yung ating mga tagapakinig. Paano ba nagsimula ito? Ano ba yung dahilan bakit ang isang medtech na tulad ninyo ay nagkaroon ng interest na, sandali, kailangan may mag-donate ng dugo at maibigay natin ito ng libre, sasabihin ng iba, may Red Cross naman. Ano po ba ang role? Yan? So bigyan natin ng konting background. Sige, Kuya Nap. Tinatag ko ang Dugong Alay, Dugtong Buhay way back 1994. Ito yung panahon na hindi halos paniwalaan ng mga tao na kayang itatag ng isang pangkaraniwang tao ang isang organisasyon o ang isang advocacy na ang tanging hangarin nito ay makapagdugtong ng buhay, makapagbigay ng libreng dugo, at higit sa lahat, walang sisingiling pera. Yun yung talagang primary ko talaga sa kung bakit itinatag ito. Ang Dugong Alay, Dugtong Buhay ay isang pangarap. Pangarap na kahit saan ka pumunta, maramdaman ng mga tao na meron pa palang Pilipino na handang tumulong at magbigay ng kanyang panahon. Sabihin na natin yung kanyang kaunting laman ng bulsa niya, pero hangarin itong pagtulong na ito, magdugtong ka ng buhay at higit sa lahat, napasaya at nabigyan mo na inspirasyon yung taong nadugtungan ng buhay. Lahat ay may pag-asa kung tawagin. Siguro magandang bigyan natin ng pagkakaintindi. Pagka po ba, kunwari ako nasa ospital, nagkasakit ako, ano po ba ang kalakaran? Pagka kailangan ko po ba ng dugo, magkano po ba yon? Binabayaran ba yon? Kasi ang pagkakaalam natin parang natural na sana yung ibibigay. Paano po ba ang kalakaran sa mga ospital? Mukhang alam niyo po yan. Siguro sa kapasidad ko bilang founder and president ng Dugong Alay, masigit kong tutuunan yung kalakaran dito sa amin. Kasi kapag binanggit ko, masyadong very presumptive na tama itong ginagawa namin kahit kanino mo kasi gawin o kausapin o sino man ang taong makapakinig sa ginagawa natin at nalaman nilang libre, siyempre may ibang pananaw, ibang pag-iisip kapag ka merong pera na siningil sa kanya sa ospital or sa ibang institusyon. Dito sa atin, ang dugo sa malawak na pananaw, ibinibigay natin ng libre. Kaya ang aking pananaw sa buhay at talagang tinayuan ko ito na marapat nating ibigay din ng libre sa mga taong nangangailangan, lalo tigit yung mga kapos sa buhay. So isang pananaw yan. Ngayon, dahil nga kung merong nangangailangan sa ospital, kung saan nila kami nare-reach out dito sa Facebook or doon mismo sa page ng Dugong Alay, Dugtong Buhay. Diyan sila nagme-message at sa sandali na natapos kami ng mga blood donation drive, nagkakaroon ng tayo ng pagtugon para matugunan natin yung mga pangangailangan nila. Pero nililiwanag namin doon na hindi namin kayang sustenahan ang lahat ng pangangailangan. Dahil Kuya Dan, marapat na malaman mo sa isang araw, alam mo ba kung ilan ang humihingi sa amin? 50 katao. 50 buhay ang humihingi, pero makatotohanan ako, nasa kalahati lang halos ang natutugunan namin dyan. Kasi
Mas napakarami po ngayon ang nangangailangan ng dugo dahil siguro hindi naman lingid sa iyo ang naganap na pandemya. Ay, lalo pa. Maraming kahit gustong mag-donate. Kahit gusto nilang mag-donate, Kuya Dan. Dala ng natatakot din para sa kanilang sariling kapakanan. Yung so malaki, malaki ang naging epekto ng pandemya na ito dun din sa pagbibigay ng dugo. Exactly, dahil nga kahit na pumapayag na yung ating mga kausap na mga magdo-donate ng dugo, alam mo ba, Kuya Dan, sa sandali na ang mahal mo sa buhay na ang pumigil sa'yo, huwag ka munang umalis at yung mga anak mo, alam mo yun, pag-asawa na ang pumigil at anak mong pumigil na huwag ka munang umalis. Lalo na siguro, Kuya Dan, nung panahon na at the hit ng surge ng pandemic. Yes. Grabe. Halos wala nang lumabas pero hindi tumigil ang dugong alay dugtong buhay. Kahit na po ECQ, MECQ, lahat na ng ECQ na yan, pinasok namin, organize kami ng bloodletting. Hindi kami titigil. Ang pananaw ko po, pag tumigil ang ating advokasya sa pagbibigay ng libreng dugo, ang ating advokasya na makapagdugtong ng buhay sa pamamagitan ng pagbibigay natin ng dugo, maraming buhay ang maapektuhan. Maraming pamilya ang makakaramdam ng pagkawala ng kanilang mga mahal sa buhay dahil lang sa kawalan ng dugo. Totoo yun. Ayokong dalasin. At saka kasi isipin natin na habang nagpapatuloy itong pandemyang ito, nagpapatuloy pa rin yung ibang mga karamdaman ng ating mga kababayan na nangangailangan ng dugo, maging madisgrasya man sila o nagpapa-blood transfusion. Di po ba? Kuya Dan, idadagdag ko, napakaganda yung nabanggit mong yan. Sa kwentuhan nating ito, yung kaalaman ng iba ring makakapanood, makakapakinig, magandang bagay. Ang lahat ng mga isinisilang na mga bata na kulang sa buwan, ito yung mga 6 months na isinilang, 7 months na isinilang, kadalasan, hindi yun naman lahat 100% pero mas madalas o 90% nangangailangan silang salinan ng dugo. At Kuya Dan, ito yung magandang matutunan at malaman ng mga tao. Hindi sila sasalinan ng pangkaraniwan dugo na basta lang dugo na nandyan. Kinakailangan newly extracted blood na hindi tatagal sa loob ng 3 araw. Ako, kuha lang ng dugo. Paano kung tumigil tayo sa pagdodonate ng dugo at hindi sinikap ng mga taong magbigay ng dugo sa iba't ibang mga bloodletting drives? Wala kang makukuhang na immediately na isalin. At kaya pagkaya tinawag nating emergency cases, yun yung mga na-aksidente, nagkaroon ng isang sundalo na tinamaan ng bala, continuous ang kanyang bleeding, lalo na yung mga na-aksidente ng mga motor na kinakailangan ng immediate response ng pag-oopera kasi na-fracture yung ganito. Kuya Dan, alam mo ba na hindi pwedeng basta operahan ng isang tao hanggang walang dugo na nakaantabay o na naisalin sa kanya? Ito yung ayokong danasin ng kapwa ko Pilipino o yung mga taong nangangailangan ng dugo. Yung magkakaroon ng postponement, ang kanilang operasyon, yung kanilang buhay nasa bingit ng kamatayan dahil lamang sa walang nag-donate ng dugo. Hindi kaya ng loob ko. Kaya 27 years ago, way back 1994, Kuya Dan, nung ang mga tao hindi paniwalaan to dahil ang unang-unang sinabi nila sa akin na kahit ni sino makausap ko, Kuya Nap, ang tubig ba, kapag ka bumili ka sa water filling station, may bayad o wala? Sabi ko, meron. Kita mo na, Kuya Nat? Paano mo ngayon kami paniniwalain na ililibre mo dugo? That was 1994. Second, Kuya Dan, alam mo ba na meron pang lumapit sa aking best friend ko na para akong tinarak sa dibdib ng kutsilyo dahil best friend ko, dapat siya ang maniniwala. Alam mo kung unang niyang sinabi sa akin? Na kung patuloy kang magsasabi sa akin yung iniisip mong pagtulong na yan na malabong mangyari kasi mahirap mong ilibre dugo. Nakikita mo yung gulong ng motor, ayan, malambot, pahanginan mo. During that time, ang bayad natin nun, Kudan, ewan ko, inabot mo 2 pesos during that time. Ang point dito, hangin na nalalagay mo sa gulong, may bayad. Tubig na mineral water, dalhin mo sa water filling station, may bayad. Mapapahintulutan ba ng kahit na sino basta-basta ililibre ang dugo? Doon ako talaga tumayo. Talagang pinangatawanan ko na kung walang taong magmamalasakit para sa ibang tao, siguro ito yung tadhana natin. Sa mataas na pagtingin natin sa pamamagitan ng pagtulong, wala na akong ibang nakita na hihigit pa sa buhay. Ngayon,
Tama-tama nabanggit niya yan kasi dahil napakahalaga na makapagbigay nga ng dugo na walang bayad. Pero ang ibig sabihin nun, mayroon tayong mga kababayan na nagbibigay ng dugo na walang bayad. Yes, yun ang gusto kong iparamdam. Oo. Pero hindi pa lang dun sa pagbibigay lang din. Mhm. Sabi ko nga, Kuya Dan, mahalagang malaman din ng tao na ang tunay na pagtulong sa kapwa, iparamdam mo na kung ikaw ay tutulong sa mababang uri o kaparaanan ng pagtulong, yung sabihin na nating humbleness, yung kaparaanan ng pagtulong. Kasi minsan, Kuya Dan, let's face the music or let's face the reality in life. May mga taong tumutulong pagkatapos tulungan ay binabalikan yung tinulungan. Dito, yun ang ayokong mangyari. Sa pamamagitan ng ating itinulong na dugo, hindi natin alam kung sino, saan at kailan na isalin yung dugong yan. Di ba? Kasi kaya nga tinawag kong ang advokasya is unconditional. Unconditional in the sense na kapag ka nag-donate ka, hindi mo alam sinong tao ang sasalin na ito, pero alam mong nakatulong ka. Dahil ang dugo ay buhay. At kapag ka ikaw ay nagbigay, that is caring. Sabi ko nga, simulat sa poll, itong tagline na ito na kapag naririnig nila, Kuya Dan, magugustuhan mo ring masabi, lalo't kung ikaw ay isang blood donor, na yung donating blood is one of the highest form of giving and loving. Yes. Oo. Kasi may kasamang buhay yun eh. So, Kuya Nap, maganda yan na may mga nag-voluntaryo na magbigay. Pero ang tanong ko, paano ninyong nahihikayat na yung ating mga kababayan ay makapag-join dito sa Blood Light? Kasi may mga nakikinig tayo mga kababayan. Baka naman, interesado sila at gusto nating tumulong dahil gusto ko magbigay ng isang handog, isang gift. Na? Paano nyo nahihikayat ang mga volunteer na blood donors? Siguro simulan ko sa salita na bago natin nahikayat. Okay. Sinimulan ko talaga ang advokasya na gusto kong iparamdam muna sa kanya at matulungan ko muna ang mga tao. Sa sandali naramdaman nila ang tamang pagtulong sa pamamagitan ng tamang pananalita, tamang pagtulong na hindi ka humihingi ng anumang kapalit. Doon nag-start ang pagiging bahagi nila at lahat halos, hindi ko sinasabing 100% ulit, lahat halos ng ating natugunan ng mapasalinan ng dugo ang mahal nila sa buhay. Sila ngayon, Kuya Dan, alam mo ba na sila ngayon ang nagdo-donate ng dugo? Sila ngayon ang nag-o-organize ng bloodletting drive. Di ba nakakataba ng puso? So, pay it forward. Pay it forward. Exactly. That's the word. Alam mo, sabi ko nga, Kuya Dan, noon pa man inisip ko kung ang aking advokasiyang itatatag. Basta sinabi mo lang, sige, nakatulong tayo pagkatapos ng uwi ng bahay. Pero may tinignan ako ditong aspeto. Yung hindi naputol o hindi napigil sa dito lamang ang ating pag-uusap. Sa sandali na natulungan natin ng isang tao, gumagawa na siya ng kabutihan sa kapwa. Hindi niya kayang mag-donate ng dugo. Nariyan minsan, alam mo ba, naikwento rin sa akin ito na aking mga natulungan na. Kuya, alam mo ba, ngayon, pagka may kailangan ng nanay ko ngayong iuutos sa akin, sunod na ako ng sunod yun. Kasi nakita ko, ang sarap pa lang yung magbigay ng pagtulong ng galing sa puso. Yun yung lagi kong pangangatwira natin. Pagka ang pagtulong ay galing at bukal sa puso ang pagtulong, wala kang inaasang anumang bagay sa kanya, walang expectation of anything. To the best interest na lagi mong papasok sa isip mo lagi to. Ang sarap tumulong. Kasi hindi ka umiisip ng kahit anong bagay. That's right. Ibabalik siya. Tulong lang ng tulong. Basta hanggang binigay mo lang. na tayo. Exactly. At dahil doon, sasabi mo nga, paano sila naging nahikayat mo? Pero nung una talaga, binibigyan ko din ng pagpapahalaga yung salitang paghihikayat dahil alam mo ba sabi nila kahit sa Facebook, kahit sa Google, tignan mo, nakalagay doon, you save 3 lives. When you donate blood, you save 3 lives. Pero ang utak ng iyong Kuya Dan, tinitigan ko, you save 4 lives. Dahil sa sandali na nag-donate ka ng dugo, nagiging mas mahusay, mas mabuti, at mas maganda ang takbo ng para itong change oil mechanism na kapag ang motor, sasakyan, nagpalit ka ng oil, mas bumubuti at gumaganda ang takbo ng sasakyan. Siya ang una mong tinulungan, ang iyong
sarili. Oo. Pangalawa, yung ginagawa ng component na pag nakuha na yung dugo, may 3 buhay kang isa-save at kayang isave ng dugo na yun. At sabi ko nga, how I wish maintindihan ng mga tao na kapag ka ikaw tumulong sa kapwa at hindi niya maibabalik, that is the highest form of giving eh. Yes. Yung ang sinasa-isip mo lang is makatulong ka talaga nang hindi niya kailanman maibabalik. Of which, dahil sa pangyayaring marami na tayong natulungan, marami tayong na-inspire about the advocacy, Kuya Dan. Alam mo ba na meron na tayong chapter ngayon sa Cebu? At saka nakita ko nga, nakita ko nga doon sa listahan nyo kadami ng mga ospital na mga partners ninyo at sa mga 43 sponsor. right now. Wow. At Kuya Dan, sa darating na June 12, pati alam mo ba na area ng Cagayan de Oro City, Davao de Oro, pati ang area ng Mindanao, magkakaroon tayo ng bloodletting ng dugong alay. Sa pananaw na ang sinabi ko lang talaga doon sa mga taong mag-create ng blood donation drive sa mga iba't ibang lugar na yan, siguraduhin lamang natin na ang dugong nakuha ninyo, itutulong ninyo ng libre. Oo. Nako, alam mo, Kuya Nap, gito lang sa pag-uusap natin, nag-iisip na ako na siguro after this interview, pwede tayong mag-set up na ang FEBC at ang Dugong Alay magkaroon ng partnership. Baka pwede tayo ring mag-drop. Walang kasi sabi ko nga, Kuya Dan, habang sa pagsasalita, yan ang inyong forte. Pakikipag-ugnayan, pagsasalita. May maganda kang bagay na sinabi at natutunan ang mga tao. Dito sa ginagawa natin sa Dugong Alay, Dugtong Buhay, hindi lamang itinatag ang isang advokasya. Lagi naming binibigyang katwiran yung values ng paraan ng pagtulong kinakailangan ma-inculcate mo sa isip ng taong natulungan din. Primary na lang ito. May mga wordings o mga byword tayo dito sa Dugong Alay. Kaya na-share ko sa iyo sige. Na bago ka maging bahagi o bago maging miyembro ng ating advokasya, number 1, lagi kong pananaw at sinasabi sa mga na gustong maging bahagi dito, itong salitang ito, na pwede na mong namnamin, Kuya Dan, at sa mga nakikinig at nanonood. Walang sino man ang makapagpapagalit sa iyo hanggang hindi mo ito pinahihintulutan. Isang byword natin yan. Dahil kahit anong pagalit niya sa iyo, Kuya Dan, kahit anong pang-insulto, pagbibigay ng pangit na salita hanggang hindi mo pinahihintulutan sa sarili mo at sinabi mong, Kuya Dan, hindi ka magagalit. Sino ang makakapagpagalit sa iyo? Tignan mo yung decision mo yun, Decision mo yun. Exactly. At meron pa akong binabanggit din sa kanila yung sinabi ko nga, na ang paraan ng tamang pagtulong ay kaparaanan ng tamang pagsasalita sa iyong pagtulong. Dahil kung tumulong ka nga tapos pagtalikod may masama kang babanggitin o may masama kang sasabihin sa kanya, yung essence ng tunay na pagtulong nawawala. Tumulong ka pa. Sabi ko nga, lalo na, Kuya Dan, isi-share ko lang sa iyo, this is my innate desire to help, pero galing sa puso, isi-share ko sa iyo. Lahat ng mga lumalapit, lahat ng humihingi ng tulong pagdating sa dugo, tumadaan sila sa landasin na hindi mo alam ano yung nararamdaman niya. Ano ang problemang kinakaharap nito. Tapos hindi mo siya bibigyan ng tamang pananalita at tamang pagtulong. Nakadagdag ka. Kaya ito yung aking simulat sa pool. Alam at simulat sa pool na sinasabi sa aking mga kasama rito sa Dugong Alay, Dugtong Buhay. Kapag nakapagsalita ka na kasi, mahirap mong bawiin sa taong narasa harapan mo. Isang pananaw na kaya yan lumapit sa iyo, alam mo, merong pangangailangan yan eh. That's right. Dahil Kuya Dan, let's face it ang mga Pilipino, hindi yan lalapit sa iyo hanggang kaya niyan kasi nihiya yan eh. Pero the moment na lumapit sa inyo yan, bigyan nyo ng listening ears ninyo. Bigyan nyo ng oras ninyo at higit sa lahat, pag tumulong, ibigay ang tunay na pagtulong. Sabi ko nga, na yung una kong binanggit sa iyo na isang byword, meron pang karugtong kagad yan pagdating dito sa tamang pananalita, which minememorya. I-hold mo muna, Kuya.
At tayo magkakaroon mo ng pagitan itong second byword mo, ha? Yan. Sige. Ang kausap po natin ay si Napoleon Marilag. Naku, napakagandang pangalan, Marilag talaga. Founder and President ng Dugong Alay, Dugtong Buhay. At tuloy pa po ang ating kwentuhan sa ating pagbabalik dito sa ating palatuntunang Ehemplo. Sumasahimpapawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC. Himpilang 702 DZAM. Agapay ng Sambayanan. Iwasan ang pagkakaroon at pagkalat ng sakit na COVID-19. Palagiang maghugas ng kamay. I-check ang temperatura para sa lagnat. Umiwas sa matataong lugar. Iwasang hawakan ang mukha kapag hindi pa nakakapaghugas ng mga kamay. Iwasan muna ang pagyakap, beso-beso o paghalik sa ngayon. Maging maingat, maging ligtas. Basta't laging handa at sama-sama, kaya natin to. Hatid sa inyo ng PCOO, DOH, KBP at ng himpilang ito. Sumasahimpapawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC. Himpilang 702 DZAM. Agapay ng Sambayanan. Dan Andrew Cura para sa Ehemplo. Tayo po ay nagbabalik dito sa ating palatuntunang Ehemplo at tulad nga po ng dati ay gusto nating manghikayat po ng mga kapilipino natin na nagpapakita ng galing ng Pilipino. At kasama po natin ngayon si Napoleon Marilag, Founder and President ng Dugong Alay, Dugtong Buhay Incorporated. Nako, Kuya Nap, sabi mo nga kanina meron kang parang second byword, no? Pero bago yon siguro, tanong ko lang muna, baka may mga nagtatanong. Si Kuya Nap, bukas ang kanyang loob sa pagtulong. Ano ba ang pinagkakakitaan ni Kuya Nap? Paano naman siyang nabubuhay? Kayo po ba ay nagpapatuloy pa rin sa inyong pagiging medical technologist? Ano po ba ang inyong kinaabalahan? Sa loob ng aking pamamahay, napagtapos ko na yung aking mga anak. Meron ako ritong CPA, na cum laude siya nung gumraduate, nakapag-asawa na rin ng CPA. Ang ibig ko sabihin, may mga graduates na yung ang mga anak ko, nakapag-asawa na sila. Ako naman, hindi ko pinractice totally ang pagiging isang medtech dahil nung panahon na 1990s, napakaliit ng sahod ng isang medtech. Kaya pinractice ko, alam mo ba, ang layo. Nasa construction industry ang pinasok ko. Kasi sa construction, alam mo naman na merong mga ekstrang pagkakakitaan dyan. May overtime dyan. Hindi yung para magbuhat, kundi naging safety officer ako ng aming kumpanya. Okay. Hindi naman ko pumasok sa construction is kailangan ang laging puwersa ng katawan. Kailangan din dyan nag-iisip para sa kapakanan ng lahat naman ng 100 ng empleyado na pumasok doon para mabigyan mo sila ng tamang pananaw at tamang pag-iingat na tinuturo mo sa kanila. Wow. Yun. So talagang talagang naging diversified, pero siguro yung tawag din ng medical side ng iyong ginagawa hindi nawala kaya nandoon ka sa dugo, ano? Ngayon pagpatuloy natin. So sabi mo kanina na walang ikagagalit ang isang tao kung hindi mo papahintulutan sa sarili mo na magalit ka. So sabi mo, yun yung unang byword ng mga nasa Dugong Alay, Dugtong Buhay. Pero sabi, meron kang pangalawa na gustong ibahagi sa atin na pinamemorize mo sa mga miyembro ng Dugong Alay, Dugong Buhay. O, doon natin simula. Ano po yun? Siguro ang backgrounder muna niyan, nabanggit ko na at ulitin ko na lang, once na nasabi mo na ang isang masakit na pananalita sa iyong kapwa, malambot ang ating dila.
pero para yan siyang humihiwa ng puso na nasaktan mo. Kaya the best thing, sabi ko sa kanila, kung merong pagkakataon na kayo may tumutulong or may pagkakataon na ikaw ay nakikiargumento o meron kang gustong sabihin sa tao, isipin mo muna itong bagay na ito at you can quote me on this. I know how to buy and fix a broken glass, but I do not know how much money to earn to fix a broken heart. Di ba, Kuya Dan, kapag ka nasaktan mo na yan, mahihirapan kang ibalik ang kanyang, sabihin na nating ganda ng pagtingin sa iyo. May lamat kaya na. Yes, exactly. Kasi alam mo, minsan nga, bisa, kahit na nung bata ako, kaya ako binabalik-balikan nung bata ako eh. Pag nakabuhugas ka ng pinggan, di ba? Minsan, pag ikaw na-assign, natakabasag ka, makakarinig ka ng masakit na salita dyan. Hindi naman natin gusto. Pero lumalamat at tumatatak sa isip natin na, naku, nasabihan ako ng masamang salita, iniingatan ko naman, di ko naman gusto. Kaya lalo na kung bata ang sasabihan natin kasi mabilis magmarka sa mga kabataan ang mga salitang hindi maganda. Sa atin siguro, sa edad natin, Kuya Dan, ako malapit na sa double citizenship, senior citizen at saka... naghahabulan tayo. Maigi na tayo yung maging mapang-unawa dito sa ating ginagawa. At ibalik natin doon sa mga nagiging bahagi ng Dugong Alay Dugtong Buhay. Binibigyan ko ng patnubay lagi itong mga bywords na yan. Dahil alam mo kung bakit, Kuya Dan, sumasama siya sa atin para tumulong. Pero kung ang values hindi inculcated sa puso niya, hilaw. Marami kasing iba't ibang mga organisasyon, iba't ibang samahan ang nagiging bahagi ng Dugong Alay Dugtong Buhay. Pero pagdating doon sa parte ng tamang pagtulong, doon nagkakaroon ng hindi pagkakatugma-tugma. Dahil may kaparaanan ang bawat tao ng pagtulong. At dito nga, pangunahin natin dahil buhay nga ang dinudugtong natin, pagtulong na walang hininging kapalit, maramdaman ng taong tinulungan natin na yung pagtulong na yun galing sa puso. Hindi kami tatanggap ng anumang monetary thing na ibibigay mo kahit na anong bagay, ma-i-inspire mo ang taong yan, Kuya Dan. At yun ang isa sa pinakamalalim dahilan bakit sa libu-libong tao ngayon na nandito sa Dugong Alay Dugtong Buhay, sila ang bahagi natin sa pagpapalaganap ng magandang advokasya. Alam mo, maganda yung sinabi mo kasi nga dahil mayroon kang pinanggagalingan na mga prinsipyo. Alam mo yung sinabi nyo nga patungkol dyan sa salita, sabi nga sa Kawikaan, sa Proverbs 15:4 sa Biblia, sabing ganon, the soothing tongue is a tree of life, but a perverse tongue crushes the spirit. So ang dila ay nagbibigay ng buhay, pero pagka mali ang pagkakasabi mo, dudurugin mo yung spirito. Kaya ang maganda nun, may prinsipyo na tayo sa pagtulong natin ay hindi lang tayo tumutulong ng dun sa kanilang physical na pangangailangan, pero kailangan nabibuild up din yung kanilang spirito. Yan ang magandang prinsipyo na naibibigay. Ngayon, ang gusto kong mabigyan din ng underscore, no? Kasi tinignan ko yung background ng Dugong Alay Dugtong Buhay. Abay, hindi lang partnership with the hospitals, natural na yun, natural. Yung partnership with the blood donors, natural na yun. Siyempre, kailangan mo ng dugo eh. Pero ang nakakatuwa, tinatawag nyo ang mga bayani, yung inyong mga rider. So meron pa kayong mga volunteer rider. So kwentuhan mo kami, paano ba yung rider na yan? Malay nyo, baka may nakikinig sa atin, gusto rin maging rider. Exactly. Kuya Dan, isinaisip ko kasi nung itatag ang advokasya, minsan may pagkakataon na may mga, sabihin na nating pasyenteng walang bantay Nangyayari yan eh. Minsan naman, may bantay, hindi niya maiwan dahil delikado ang kalagayan ng mahal niya sa buhay. Yung nag-50-50 na, nagbi-bleed, hindi niya pwedeng iwan. At lalo na nung pumasok sa isip ko, laki na nga ng gasto sa ospital niyan taong yan. Maghahagila pa ng pamasahe yan para kumuha ng pera, mangungutang pa yan para makuha ang dugo. At doon pumasok sa akin at itinatag ko ang heroic riders. Ano yung heroic riders? Mga tao na handang tumulong
ng walang hinihinging kapalit sa pamamagitan ng paghahatid ng dugo na nakapaloob sa kanila hindi lamang ang isang pagiging nakikita nating normal na nakikita natin. Ito kung bakit tinatag ko ang heroic rider dahil sila ang nasa sektor ng PWD. Siguro, kaya Dan, kung ibabalik ko sa iyo, familiar ka sa ibig sabihin ng PWD. Yeah, persons with disability. Pinalitan ko yan sa Dugong Alay Dugtong Buhay. Okay. Ginawa ko siyang PWT. Okay. Yung T is T-H-E-S-E. Person with this ability to have a listening ear to a person in need and who has a problem. And Okay. person with this ability to transport a life-saving blood to a patient in need without expecting anything in return. Yun ang kapalooban. Ikagugulat at kinagulat ng mga tao nung ang nag-deliver sa kanila ay isang nakamotor pero meron siyang sabihin na nating modified na tricycle na pwedeng isakay doon ang kanyang wheelchair at pagdating doon ihahatid niya ang dugo doon sa kinuhaan niya ng dugong ospital at hinatid niya doon sa ospital. At ito mas lalong ikinagugulat ng lahat. Meron din tayo sa sektor ng PWT, tignan mo na naman, na hearing impaired at speaking mute. Yung PP at hindi ayaw nila kasi tawagan silang bingi. Hearing impaired ang tawag sa kanila. At mute, yung hindi talaga nakakapagsalita. Hindi nakakapakinig, pero pansinin mo sila yung may puso. Doon ako na-touch. Na nandito sila sa atin at nakapaloob sila rito sa kasama natin sila. Na sila pa ang nagdi-deliver. Kaya nga Kuya Dan, isi-share ko na lang din sa iyo at magandang malaman din ng mga nakikinig at nanonood sa programa. Wala nang pinakamasaya siguro na naramdaman itong mga PWT natin kundi naiangat natin yung antas ng kanilang pagkatao. Yun doon ko tinignan. Tignan mo, di ba? Kasi tumulong sila pero yung pagpapasalamat ng taong natulungan sobra. Sabi nga nila, Sir Nap, hanggang lampas ng buhok yung pag-thank you sa amin. Kasi isipin mo, hindi sila tumatanggap na naman. Sila mayroon, sabihin na natin kapansanan, kaya nga tinawag na PWD. At yung dineliver nila isang buong tao. Pero hindi nga lang makakilos dahil nga kulang sa dugo. Sila pa ang nag-deliver. Sabi ko nga, Kuya Dan, yung patak ng bawat luhang nakita nila. Katumbas nun yung saya. Luha ng saya yung dinatnan nila doon kasi paano nga raw sila makakapagpasalamat sa mga taong to hindi nila kakilala. Hindi nila alam ano yung mga personalidad at ano yung mga trabaho. Pero nasa harapan niya ngayon ang mga taong merong kapansanan, sila pa ang nag-deliver this oras gabi. Kaya di ba very touching? So ano yun? Ang nakikita ko doon na Kuya na parang double blessing. Double blessing. Kasi yung isa, yung dugo na nakuha nila at yung encouragement na nakuha nila doon sa taong may kapansanan na siya pang tumulong. At doon, Kuya Dan, na-inspire ang ating mga PWD. Nung naramdaman nila yung halos everyday na nararamdaman ko kasi ako mismo kasi nung wala pang mga heroic riders, ako mismo ang naghahatid niyan. Pero unconditional. Hindi ko minsan titignan ang pasyente at hindi ko inaalam ano sitwasyon ng pasyente. Basta't nangailangan, meron sa akin mag-send sa akin ng picture niya ng blood request na yan, ako kukunin ko sa isang ospital, ihahatid ko at sabihin na lang na may nagmagandang loob lang, wag yun ang kunin ng pangalan ko. Isa yan, sasabi ko nga, na Hindi, ano lang ako na namamangha ako kasi dahil pati yung mga PWD ay nagkaroon ng sabihin na nating ng halaga, nabigyan sila ng pagpapahalaga sa kanilang sitwasyon. Kasi marami sa kanila parang, hindi na ako magagamit, hindi na ako pwedeng tumulong. Pero hindi, pwedeng tumulong. Oo. Sabi ko nga, kapag naitaas ko ang dignidad ng isang PWD dahil sa kakapusan niya at kakulangan niya sa isang bagay, at naitaas ko ang moral nito, isang tunay yan ng pagpapatunay na ang advokasya natin ginawa, Kuya Dan. Totoo. At second, sabi ko nga, ito na yung sinasabi mo, paano mo nahihikayat? Hindi man sana maraming tao na rin kasi nakakaalam na nung panahon ng ating Comedy King,
Si ay Dolphy. nangailangan ng dugo. Dugo ko mismo ang isinalin. At Wow. yun, noon pang sinabi ko rin sa kahit na sinong tao. Sa sandali na nakita ko ang sarili ko sa taong yan sa pamamagitan ng ibinigay kong dugo at nakita ko siyang tumayo, nakangiti. Nakita ko ang sarili ko sa kanya. It is one of the highest form of giving. Masasabi ko sa sarili kong totoo tong advokasya. Kasi di ba isinalin yung dugo ko sa kanya, nabuhay, naging, di ba? Oo, at saka siguro pwede rin natin sabihin, lalong-lalo na para sa iyo, Kuya Nap, it is also the highest form of fulfillment. No, para sa iyo na nagkaroon ng kabuluhan itong naisip mo na yung iba hindi naniniwala, ngayon ayan, ika nga nakikita na nila yung resulta. Kuya Dan, I like your wordings. Yung kabuluhan at pagpapahalaga. I like it. You know why? Ang mga PWD, sa sandali na narinig nila ang kabuluhan mo sa pagsilang mo dito. At yung sabihin na nating binibigyan mo yung pagpapahalaga yung ginagawa nila, ang taas ng development ng moral ng taong yan. Mas lalo siyang nagiging mas matulungin. That's right. right. At hindi niya isinasaisip yung kanyang kakulangan. Ako nga, ito yung aking kulang. Ako yung tumutulong at kapagdugtong na buhay. At hindi lamang sila naghahatid ang mga heroic riders. Kuya Dan, alam mo ba na sila rin ang mga nagdodonate ng dugo? Kaya di ba talagang sabi ko nga, what a way. Sana lang kung mas mapapalawig natin, Kuya Dan, ang advokasya, mas mapapalawig natin ang kaalaman ng nitong advokasiyang ito na ma-inculcate sa kanila, hindi pera ang pinag-uusapan. Oo. Well, ang ating sarili mo na nasa iyo, itulong mo sa kapwa, di ba? Nakakastaba ng puso. Yun nga, sabi ko nga, ito namang ating pakay dito sa ating programang ehemplo, ganun din, para nga marinig ng mga tao yung isang kagalingan ng Pilipino na nakakatulong at sana sila rin ay makatulong sa iyo, sa iyong gawain, o sila man mismo ay magsimula rin ang kanilang magandang gawa. Ngayon, ang gusto ko namang itanong, para din dun sa mga nakikinig natin, ano ang challenges? Ano ang sabihin na nating mga nagiging sagabal o hurdles na pinaghaharap ng isang napmarilag para maipagpatuloy ang dugong alay, dugtong buhay? Ano ang mga issues na iyong hinaharap? Una po, sa pagkikreate ng blood donation drive, importante na meron tayong dapat na maipakain sa ating mga blood donors. Okay. Hindi pwede na sasabihin nung nag-donate yan, sige, uwi ka na. Lalong hindi naman pwede na nag-invite tayo ng mga partner hospitals. Kaya the word challenge, ang challenge dito is hindi pwedeng nagyaya ka ng medical team, hindi mo man lang pakainin. Hindi po ako naghihingi ng solicitation. Galing po ito sa sariling bulsa ng yung Kuya Nap ginagamit dyan. Para masigit na malaman ng mga tao na kung galing sa sarili mo at natapos ang isang blood drive at naging successful at tumutulong ka, diba ang sarap itulog talaga Pero yung alam mo kung saan galing, tapos hindi mo alam, tapos may biglang sasabihin sa iyo yung taong yun at baka mamaya makarinig ka pa ng sumbat kung mali ang pagtulong na ginawa sa iyo. Hindi katulad ng galing sa sarili mong bulsa ang ginagamit mo sa advokasya. Walang sino man tao ang pwedeng manumbat sa iyo bakit hindi siya nabigyan ng dugo. Ang dugo naman po is laging nauubos dahil sa dami ng nangangailangan ng tulong. Pero Kuya Nap, kung meron namang gustong magbigay at sabihin ako, kung pagkain lang, sige magbibigay na ako ng pagkain, sigurado ko naman hindi nyo tatanggihan yun. Sa dami po ngayon ng mga bloodletting natin, in fact, this coming June 4, meron tayong bloodletting na gaganapin sa iba't ibang mga lugar. June 6, June 13, June 12, nandun kami sa Camp Ramon Magsaysay. Iba't iba pong mga lugar. Kung basta't pagkain po ang dadalhin nila doon sa area at sila mismo ang mag-aabot doon ng pagkain doon sa mga nagdo-donate. Kaya Dan, happiness yun para sa dugong alay, dugtong buhay. Ang tawag doon, hands-on. Yes, that's Dalhin right. mo ang anumang bagay na gusto mong itulong dito sa ating advokasya. At actually, may mga tao nga, Kuya Dan, katulad sa naganap na bloodletting sa Grand Lodge of the Philippines.
Alam mo ba na may nagpadala po doon ng mga mamuna? Hindi ko alam kung kanino. Basta nakalala mo. Wala namang pangalan kung sino nagpadala. Basta inabot na lang. Isa ito sa sinabi ko nga sa mga coordinators na kausap ko noon. Isa lamang ito sa kaunting pagpapatotoo na yung mga natulungan natin, their way of saying, thank you Sir Nap, doon sa dugo, nagpapadala para maibigay natin sa ating mga blood donors. Okay. Ang kausap po natin ay si Napoleon Marilag, founder and president ng Dugong Alay, Dugtong Buhay. Nako, ang bilis-bilis po ng oras sa ating pagbabalik, ang ating mga few moments kasama si Kuya Nap. Dito lamang sa ating palatuntunang ehemplo. Magbabalik po tayo. Papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC. Himpilang 702 DZAM. Agapay ng Sambayanan. Magandang balita! Sa mas pinalakas na partnership ng FEBC Radyo TV at ng Great Commission TV, sabayang mapapakinggan at mapapanood ang weekday programs na Bagong Araw, Oras na Pilipinas, Serbisyong OFW at Family Matters. Sabado, We Can Do It, COVID Watch Weekend, Ehemplo Tabas ng Batas at Okido, The 414 Kids Show. At Linggo, Karunungang Buhay, Kamalayan, Pananambahan, COVID Watch Weekend at God is Able. FEBC Radyo TV sa GCTV. Araw-araw mula alas 6:30 hanggang alas 10 ng umaga. Tumatawid mga programang pag-asa mula kay Kristo ang laging hatid. FEBC Radyo TV sa GCTV. Sumasay papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC. Himpilang 702 DZAM. Agapay ng Sambayanan. Dan Andrew Cura para sa Ehemplo. Tayo po ay nagbabalik ngayon sa ating huling sandali dito sa ating palatuntunang ehemplo at gusto ko lang pong ipaalam sa ating mga kababayan, sa ating mga tagapakinig, kung meron po kayong mga kakilalang mga ehemplo natin, abay pwede nyo pong i-text sa amin sa ating smart line 0999-223-5675 o di kaya naman pwede din po kayong mag-text sa Globe 0916-296-6620 o kaya naman i-post po sa ating Ehemplo FEBC Radio Facebook page. Kuya Nap Marilag, ang founder and president ng Dugong Alay, Dugtong Buhay Incorporated. Siguro gusto kong maitanong naman sa iyo, Kuya Nap, sa ating pagtatapos, isang tanong na lang. Paano ba maaaring sumunod sa yapak mo sa pagiging isang ehemplo sa panahon natin ngayon, lalong-lalo na sa mga kabataan? Paano natin silang mahihikayat na to take the lead para sa mga gawain na maaaring makatulong sa ating bayan? Kuya Nap. Napakaganda niyan, Kuya Dan. Hindi naman habang buhay, nandarito tayo sa panahong ito. Kaya kung meron mang dapat na maramdaman ang mga tao na isang maging gabay nila o maging example nila tungkol sa ganitong bagay is ito yung paghihikayat na natin sa mga kabataan, especially ang mga kabataan, na maging bahagi nitong ating advokasya. Ang advokasya ng pag-oorganisa ng iba't ibang mga blood donation drive nang sa ganun, makaipon tayo ng sapat na dugo at makapagbigay tayo ng dugo ng libre sa mga taong nangangailangan, lalo na yung mga kapos sa buhay. Siguro yun ang pinaka-byline naman natin dyan sa mga taong gusto maging bahagi nito. Mm-hmm. Pagsikapan natin na tayo ay makatulong sa pamamagitan ng pagsusuporta dito sa advokasya.
Advokasya na walang ibang hiniling kundi ang makatulong sa kapwa sa pamamagitan ng pagbibigay ng libreng dugo. Tama. At walang makapagpipigil sa inyong tumulong kung hindi ang inyong sarili. Hindi ba? Ibigay na natin. Nako, Kuya Nap, kung mayroon mga interesado ngayon, what is the best way para ikay maabot nila at sila either makatulong o humingi ng tulong kung sila man ay lalapit sa inyo? Pwede po nila akong ma-reach sa ating Dugong Alay Dugtong Buhay page. Mag-message po sila doon. Personally, ako po mismo ang nag-o-open on at nagbabasa po ng iba't ibang mga messages. Sa mga tao naman pong gustong tumulong, may mga may mga schedules tayo ng mga bloodletting drives, of which kanina nabanggit ko nga sa inyo kanina, Kuya Dan, yung mga activities sa June, ito idadagdag ko na rin po, mas magandang malaman nila sa darating na June 4, gaganapin po ang bloodletting sa Lana Building, Lawak, Pangasinan. Okay. Yan po, malayo na yan. Pero ang partner hospital natin na kukuha ng dugo doon, yung Region 1 Medical Center sa Dagupan. Tapos sa June 6 naman po, dediretso naman tayo sa bloodletting ng Santo Tomas Session Building, Santo Tomas, Batangas. At ang kukuha naman po ng dugo doon para kung may mga ngailangan ng dugo sa area ng Batangas, ang Mary Mediatrix Medical Center. Kasabay po ng June 6, gaganapin po ang bloodletting sa Poblacion Basketball Court. Diyan po ito sa Makati at ang partner hospital naman natin na pupunta ron ay ang BRT Medical Center. And then sa June 12, isa pong malaking bloodletting ang magaganap muli sa Camp Ramon Magsaysay, Palayan City, Nueva Ecija. Dito po yan ang partner hospital natin na kinuha ko sa Manila, ang siyang kukuha ng dugo doon, ang Tondo Medical Center. At kasabay po niyan, 2 bloodletting tayo doon, Kuya Dan. Gaganapin sa Sagad Covered Court, Barangay Sagad, Pasig City. Ang partner naman natin dyan, ang Our Lady of Lourdes Hospital. At muli, kung nabalitaan po niyo marahil ang mga bloodletting na nagaganap ng mga mason, muli na naman kumilos at nag-organisa ng malaking bloodletting na naman ang mga mason sa darating na June 13. Gaganapin, Kuya Dan, sa Grand Lodge of the Philippine Masonic, Plaridel Masonic Temple. Ang Philippine Orthopedic Center naman dyan ang pinapunta kong. Yan po, marami pa po. Makikita niyo po doon, iba't ibang mga schedules. Yeah. At para po sa ating mga tagapakinig, kung gusto niyo rin pong malaman kung ano pa yung mga ginagawa ng Dugong Alay, pwede po kayong pumunta sa dugongalay.com. Yun po yung kanilang website. Nandun po ang impormasyon na kakailanganin nyo. Napoleon Marilag, maraming salamat at mabuhay kayo bilang ehemplong Pilipino. Maraming salamat din, Sir Dan. Sa lahat na makikinig, nawa ang ating mga napag-usapan ay maging bukas para sa kanilang mata na makita ang ganda ng advokasya, ang makatulong sa kapwa ng walang hinihinging kapalit. On that note, maraming salamat, Kuya Nap. Thank you. Nako, tayo po ay nagpapasalamat kay Ginoong Napoleon Marilag, founder and president ng Dugong Alay, Dugong Buhay. Nako, sana po ay kayo rin ay nainganyo na tumulong. Kaya rin po at siguro sabihin ko na nga, kung may kakilala po kayo na isang ehemplo na pwede pong makatulong sa atin, pwede natin silang ipakilala, abay wag po kayong mag-atubili na tumawag sa ating smartphone 0999-223-5675. Nakalagay po yan dyan sa screen natin. At gayon din po yung ating Globe line 0916-296-6620. Yan po yung Globe line natin. At pwede rin po kayong mag-email sa atin sa dzasinfo@febc.ph o di kaya naman dito sa ating Ehemplo FEBC Radio fan page, lagay nyo po doon sa comment para po maaari nating masubaybayan. Nako, tayo po ay nagpapasalamat sa inyong lahat, sa inyong pakikinig at nagpapasalamat din po tayo kay Kuya Arwel Mendoza na siyang katulong natin na bumuo nitong programang ito. Ako po ang inyong lingkod, si Dan Andrew, na laging nagpapaalala po sa inyo, saan man, kailanman, at kahit sa maliit na paraan, maging isang mabuting ehemplo ka, kaibigan.